Mga chong, bago natin matanggal yung maliit na sprocket doon. Okay mga chong, ito naman tanggalin natin yung maliit na. Papansin nyo, yan, ang lalim na ng ipin na ito. So wala tayong no choice mga chong. Ito muna yung kakabit ko. Bago din yan. Yan, okay na. Ayan na siya mga chong, naputol na natin. Okay mga chong, inabot na ako ng umaga. Hindi ko pa rin natapos yung ginagawa ko kagabi. De, joke lang. Bali nalobat kasi yung cellphone ko kagabi, kaya hindi ko na naituloy ito. Tapos wala akong pangputol ng kadena, kaya humiram muna ako. Ayun, kakakuha ko lang din, kakauwi ko lang din ngayon. Tapos galing din ako sa motor shop. Eto, dumiskarte ako na ito. Ayun, may nabili ako. Nakabili ako ng lock para dito sa ating front sprocket. Tapos may kasama na rin siyang tornilyo. Ayan, may kasama ng ball. Susubukan ko kung uubra to, kung kakasya na to. Kasi 'di ba hindi ko maikabit kagabi kasi hindi kasya yung lock na stock na itong YTX natin dito. Pang STX kasi itong front sprocket na to, pero pwede rin siya sa YTX. Yun lang, hindi nagkatugma or hindi compatible yung lock na itong sa YTX. Kaya ito, bumili ako and susubukan natin kung kakasya na to. So ang una kong gagawin, kakabit ko muna to ngayong umaga para matapos ko na, kasi aalis din ako mamaya, kaya kailangan talaga magawa ko na to. Simulan na natin to mga chong para matapos na tong video natin ngayon. Okay mga chong, nakalas ko na yung front sprocket natin. So ito yung lock nung stock, ito yung bagong bili natin. Ayan, parang malaki yung space na itong isang bago. Ayan, parang malaki yung space niya dito. Pero testing din natin kung uubra. Try natin ikabit. Sana pumasok na. Ito yung lock. Tapos ito yung kasamang bolt. Gis pala to. Yung sa stock natin 8 Ito gis. Try natin sikipan. Importante naman dyan mag-lock para hindi matanggal yung sprocket. Ito umubra ba? Ang kadena na lang ang problema natin. Okay mga chong, mubra naman yan hindi na natatanggal. Yan kaso medyo may uga siya, pero siguro ganun talaga to. Baka may uga talaga. Ayan nakalock na siya. Bagay yan siguro talaga may uga. Comment down below mga chong kung okay lang yung may uga, kung nakapag-play siya ng ganyan, kung normal lang yan. Yan, pero hindi na siya nauugot Okay mga chong, tinry kong ibalik tong stock. May uga talaga siya. May play talaga siya. Siguro normal talaga yung umuuga para may play. Ayan, tinesting ko lang para ma-confirm ko kung normal lang yung may umuuga. Normal lang naman siguro. Okay mga chong, dito naman tayo sa kadena. So bago ko putulan to, i-adjust ko muna tong stopper niya dito. Pabalik doon kasi nakasagad na to So para makuha natin yung tamang adjustment, para matansya ko kung ilan yung ibabawas natin sa kadena, kasi bago yung kadena natin. So mangyayari dyan kasi pagka nagamit yung kadena natin, luluwag din yan. Ngayon pag lumuwag yan, mag-a-adjust tayo dito pahatak. Doon natin kukunin yan pagka maluwag na, kaya kailangan nito nakabalik sa dati. Kaya adjust ko muna to. Nakasagad kasi ito kasi sobrang luwag na nung kadenang luma. Adjust ko lang yung mga kailangan natin i-adjust mga chong.
Okay mga chong, na-adjust ko na yung mga dapat nating adjust. So in-adjust ko to kasi kita nyo naman kanina nakasagad na to dito. So ngayon pinalik ko siya, inusod ko sa pabalik. Dito ko siya tinutok sa 1, 2, 3. Pang-apat may makikita kasi kayo dyang guhit. Ayan, doon ko siya binalik sa pang-apat na guhit. Kasi itong guhit na tong maliit na to, yan, kung nakikita nyo yan, nakasagad na yan dito sa dulo. Kaya in-adjust ko na. Bali ngayon naman mga chong, magbabawas na tayo ng kadena. Hanapin ko lang yung lock na ito. So mga chong, yung lock nya, so, tanggalin natin ulit. Tanggalin natin mga chong. Putol na natin. Kakabit ko ngayon dito sa may front sprocket natin tong kadena para matansya natin kung saan tayo magpuputol. Dapat muna natin siya. Sukat ko kung ilan yung tatanggalin ko mga chong. Siguro 3 muna. Testing ko muna yung bawasan ng 3. Ito yung inaram kong pangtanggal ng kadena, pang bawas, pang putol ng kadena. Okay mga chong, nabawasan na natin ang kadena. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bali 4. Babalik ko na tong lock mga chong, tapos adjust na natin doon, tapos okay na. Okay mga chong, naikabit na natin yung kadena, tapos na-adjust na natin yung mga dapat i-adjust dito, tulad na itong stopper na to. Ayan, kita nyo yung guhit na to. Bali tinutok ko siya dito sa 1, 2, 3, 4, pang-apat na guhit. Kanina nandito na yan nung hindi pa natin pinapalitan yung sprocket at kadena. Ngayon back to normal na siya, tapos ito hindi na siya nakasagad. So pag lumog na ulit yung kadena natin at napudpud na ulit ang sprocket natin, pwede na natin i-adjust yan. Pero matagal-tagal pa yan, mga ilang buwan pa yan, kasi kakasalpak lang natin ngayon at bago pa yan. Tsaka heavy duty din tong kadena na kinabit natin. Tapos itong kadena hindi siya sobrang sikip. Ayan, dapat meron siyang play. Ayan, dapat nakapaglaro siya ng ganyan. Hindi dapat batak na batak yan para hindi masira ang ating makina at sprocket, pati ang kadena, at kapapalit lang natin. Ayan, dapat nakaplay lang siya ng ganyan. May tamang sukat yan mga siguro mga 1.5 inch mula dito. Pero ayan, sa akin tinansya ko lang, basta nakapaglaro lang, hindi siya batak na batak, okay na yan. Tapos dito sa ating front sprocket, ayan, ito yung binili natin kanina na ikabit na natin itong lock, tapos may kasama na siyang ball. So problem solved tayo dito, na ikabit na natin itong bagong front sprocket natin na 14 teeth din, no? Same size lang dun sa stock natin. Yung stock kasi nito ay 14 teeth din. Ayan, all goods. Yung cover hindi ko pa nababalik, pati yung chain guard kung napapansin nyo wala pa dito. Hindi ko muna ibabalik kasi under observation din muna to, para kung sakali mo magkaroon ng aberya, pero wag naman sana, diba? Madali yung access natin. Tsaka i-test drive ko pa to. Tsaka bago, syempre dapat i-flex natin. So yan, yung sprocket nga natin dito, yan yung rear sprocket 428 na 40T 40 teeth siya. Ito yung luma nating sprocket, yan yan, kita nyo naman yung ngipin, talagang pudpud na sulit ang paggamit dyan. So from 45 teeth, ito 45 teeth kasi itong stock na sprocket natin dito sa YTX. Yan, 45 teeth, maganda to pagka naka sidecar kayo o naka pang tricycle yung Yamaha YTX nyo. Tapos maganda rin to sa ahon. So ito
Mula nung nakuha ko tong motor na to, ito na talaga yung ginamit ko hanggang ngayon. Bali nakuha ko tong motor na to last year, October 22, 2022. Ang petsa natin ngayon, November 20, 2023. So 1 year and almost 1 month kong nagamit to. Simula nung nakuha ko yung motor na to. Ito yung gamit kong sprocket. Kaya gamit na gamit din, no? Sulit na sulit. Yan. Tinesting ko yung 40 teeth. Kasi dalawa yung sprocket ko na binili, yung isa 42 teeth, ito 40 teeth, testing ko to. Yung 42 teeth na testing ko na yung ganon before, pero yung nabili kong sprocket, madali din mapudpod, parang wala pang 1 month na pudpod na lumubog na yung mga ngipin na yan, yung sa ganito. Kaya hindi ko rin masabi kung ano yung performance ng 42 teeth na yun. Pero ngayon naka 40 teeth tayo, stock yung front sprocket, stock size, yung size lang ang stock pero bago na yan, 14 teeth din. Dito lang sa rear sprocket tayo nagbago, yan 40 teeth. So ang combination natin ay 1440, ayan 1440 yan. So ayan mga chong, dito ko natatapusin tong video na to. Ganun lang magpalit ng sprocket set at ng kadena. Yan, sana makatulong tong video na to sa inyo, sa mga nagbabalak magpalit dyan. So ang gamit kong sprocket set at chain, yun nga, ulitin ko lang, CSL brand dyan. Nakita ko lang din maganda daw ang performance niya, kaya eto sinusubukan ko din. So hanggang dito lang tong video na to mga chong, masyadong nang mapapahaba yung video eh. Ayan. Huwag nyo lang kalimutan mag like, comment at subscribe at pindutin yung maliit na notification bell dyan para updated kayo sa mga video na ginagawa natin dito sa YouTube channel natin. So yung mga chong, peace, rock and roll, kita-kits tayo next video. Yeah, bago sprocket set.